Tayo po lahat tayo tumayo. Sabi po sa Marcos 8:34, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, muli sa gabing ito na patuloy kami nagpupuri at sama-samang tinataas ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, papasalamat po kami at muli kami kasama-sama, Panginoon, sa gawain ito upang patuloy kang papurihan sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na iyong pinagkaloob sa bawat sa amin. Salamat po sa gabing ito na muli ka namin nakakasama, Panginoon, at patuloy kami maglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, dalangin po namin sa gabing ito na naway kayo patuloy na pumagitna sa aming gawain. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang aming pananambahan, maging ang mga makasama namin sa aming mga kanilang mga tahanan, Panginoon, naway patuloy namin sila makasama at makapiling, Panginoon, sa pagawain ito, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang taong iyong gagamitin sa gabing ito na siya mag-aatid ng mensahe sa amin sa gabing ito. Maraming po salamat, Panginoon, at muli dalangin namin ang aming mga mangunguna, Panginoon, ang aming technical, ang aming PAW, at lahat-lahat, Panginoon, ikaw nawa, Panginoon, patuloy na manguna, Panginoon, ang banal mong Spirit, Panginoon, ang isang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Muli sa iyo, kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo at sama-sama po nating awitin ang O Diyos, aming Ama, laging tapat ka. Sa panguna po ng kapatid na Grace Kayabyab. So
Tinatawagan po ang kapatid Jorain Ocol para po sa kanyang testimony at pasasalamat. Good evening po sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. And nagtithank you po ako kay Lord, unang-una sa lahat, sa buhay at kalakasan na patuloy niya pong ipinagkakaloob sa akin at sa buong sambahayan ko po. And isa po sa mga pinagpapasalamat ko kasi muli akong tinawag ng Lord para maging kababaihan officer. Pero medyo parang na-pressure po ako nung nalaman ko na yung president po ng kababaihan ay mag-iibang bansa at ako po yung magiging acting president. So napapressure po ako kasi siguro dahil mas ahead po sa akin yung mga kababaihan. So hindi ko po alam kung paano ba yung gagawin ko para mailid ko sila. Pero sobrang thankful po ako kay Lord kasi hindi pa rin kami pinababayaan ni Ate G and Ate Lorna. And sobrang blessed ang kababaihan kasi meron kaming advisor. So, yun po yung isa sa mga pinagpapasalamat ko. And pangalawa po, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman kung ano po yung nangyari sa mother ko. So, nag-start ang 2025. Ang balak lang po namin kay nanay, papa-operahan po siya sa katarata. Pero, syempre, bago ka operahan, kailangan i-general check-up siya. So, nagdaan ng mga buwan, ang linggo, may mga iba't ibang sakit na lumalabas kay nanay. So syempre, pag ganon, hindi ka makiklear and hindi ka ma-operahan. At nagdaan pa ulit ang mga linggo, mas lalong lumala. Yung creatinine po niya ay tumaas. So, naging 200, which is hindi po yun normal. Then, ito po yung pinakamatinding pagsubok na dumating sa family namin kasi hindi po namin inaasahan at sobrang nabigla po kami. Sobrang nanghina kami in short. So that time, lumilipas ang linggo, palala ng palala si nanay. And yung buong katawan niya po, from breast hanggang paa, namanas na po siya. So sobrang manas. Parang kung ano yung normal na timbang niya, na normal, triple po nun. Kung iisipin mo, ikaw iinom ka ng tubig ng 3 baso pa lang, sobrang bloated ka na, what more pa kaya yung manas, buong katawan mo, sobrang bigat nun. Kasi si nanay nun ay hindi nakakatulog, hindi siya nakakaupo, and even makatayo, hindi po. Sobrang hirap siya. So, makakatulog lang po siya kung hihimasin mo yung katawan niya. Ganun siya. That time, ako po yung, since ako yung kasama ni nanay sa bahay, ako po yung magbabantay sa kanya from 10 p.m. until 4 a.m. na po yun. Ayun na po yung pinaka-late na tulog ko. Then gigising ako ng umaga para naman tulungan naman si tatay sa umaga. So inaantay ko talaga na makatulog si nanay. Himasin ko lang siya para makatulog. Then pag tinigil ko yung himas na yun, doon siya magigising. So weekly pupunta kami sa doktor. 4 po yung doktor niya. Lymphedema, sa cardio, sa nepro, sa gastro. So a week, babalik kami 3 times, 1 week, 3 times yon. So napakalaking gastos po namin kasi darating ang isang linggo, gagastos kami na almost 10K. Wala pa po yung ibang maintenance niya doon, therapy niya. And hindi po namin alam kung saan kami kukuha ng weekling ganong kalaking gastos. Then tinapat kami ng doktor. Si nanay po ay na-diagnose ng chronic kidney disease, stage 5. And nagkaroon na din po si nanay ng liver cirrhosis. So wala na pong gamot doon. Then nagdaan po ang buwan. Pinag-pray namin sa Lord. Nagkaroon siya ng follow-up check-up ng July 2. Ito po yung birthday niya. Bago po kami pumunta sa doktor, pinag-pray po namin na, Lord, sana ipagkaloob mo ulit kay nanay yung magandang kalusugan. Bigyan mo po siya ng pagkakataon na mabuhay pang muli. Kasi before noon, sinabihan na kami ng doktor na yung case ni nanay for dialysis na. So pag dinialysis, hindi na namin alam kung hanggang saan pa yung buhay niya. Then sobrang buti ng Lord. Kasi alam niyo po that time, yung kaisipan naming magkakapatid, eto eh. Pero yung kaisipan ng Lord and yung plano niya, eto.
So isipin nyo yun, parang financially, hindi namin alam saan kukuha, pero napakabuti ng Lord kasi siya yung nagpo-provide. Then nung nag-follow up, check up si nanay noong July, hindi ko po alam, sobrang blessed parang biruin nyo, stage 5 si nanay, tapos biglang sabi ng nepro niya, nung doktor niya sa kidney, stage 2 na lang si nanay. So ganun ka-powerful ang Lord. Kasi kung ano lang naman yung iniinom niya before naggamot, ganun din naman yung iniinom niya noon. So parang kasi sa loob ng 3 months, hindi namin nakitaan ng pagbabago. Kasi napakalaki talaga ni nanay. Talagang punong-puno siya ng mana sa katawan niya. Pero nag-start ang July, naging okay si nanay. Siguro dahil nalaman niya din na hindi na siya idadialysis sa ngayon, kasi nga stage 2 na lang siya. Then doon nagsimula na maging okay yung sarili ni nanay, yung emotional, spiritually, okay siya. Pero pinakamasakit na nangyari sa amin, kasi nung time na hirap si nanay, kasi ilang beses din po siyang pabalik-balik sa ospital. Kinausap kami ng tatay ko, ang sabi, panalangin daw ni nanay. Sinasabi daw niya, kay Lord na kunin na siya. So syempre, ikaw na anak, yun nga lang, isipin mo na mawawalan ka ng nanay, napakasakit na. Paano pa kaya yung maririnig mo na gusto niya nang mawala? So sabi ni tatay, paano tayo ditinggin ni Lord kung ang panalangin mo, kunin ka na, ang panalangin ko, gumaling ka. So ngayon po, masasabi ko po ngayon na okay si nanay, and sobrang blessed po talaga kami kasi yung manas na nangyari sa kanya, wala na. Hindi pa man namin natatapos yung therapy niya, pero kung makikita niyo si nanay, ngayon okay na po siya, wala na po siyang manas. And praise the Lord kasi nakakasama na po siya sa small group, sa pangunguna po ni Nanay Chona. And isang bagay po yung natutunan ng aming pamilya. Parang sa lahat ng nangyari sa amin, simula January hanggang ngayon, always be grateful for all the blessings na ibinibigay ng Lord. Kung ibibigay mo yung tiwala at pananampalataya mo sa Panginoon 100%. Kasi yung 100% na yun, sobra pa na ibabalik sa'yo ng Lord. That time, napakahirap po talagang pagsabayin yung pagiging ina, pagiging asawa, at pagiging anak. Sasakripisyo mo talaga lahat. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, lahat ng hirap na yun, kinaya at kakayanin pa. Yun lamang po. Maraming salamat po. Gandang gabi po sa ating lahat. Tayo po tumayo. Tunay nga po na napakadakila ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung ganun po, tayo po patuloy na umawit at magpuri sa ating Panginoon.
sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di Balakpakan po natin ating Ngayon naman po ay ating pong ihanda ang ating mga puso at isipan sa pakikinig po ng mensahe ng Panginoon na ihatid po sa atin ng ating elder, Lady Filio. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, ang atin pong topic na pag-aaralan ngayong gabing ito, medyo kahawig ng mga series natin sa ating Sunday worship. I-extend lang natin ng konti. Ang title po natin, Pagsuko sa Kalooban ng Diyos. Tayo po ay tumayo at atin pong basahin ang ating tekstong pagbabatayan ng ating pag-aaral. Ito po ay mula sa Marcos 14:36. Ama, Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Maaari na po tayong maupo. Yan. Napaka-pamilyar po ng verse na ito sa bawat isa sa atin. Hindi po ba? Pamilyar ang verse po na ito. Siguro sabihin ko na sa almost 58 years ng buhay ko, siguro halos taon-taon, naririnig ko to. Bakit? Kasi ito ay laging dinidiscuss tuwing mahal na araw. Yan, lagi po itong dinidiscuss sa atin. Subalit, sa pagdaan ng mga panahon, iba-ibang karanasan, nagkakaroon ng iba't ibang meaning, nagkakaroon ng iba't ibang significance ang verse na ito sa buhay ko. At nawa sa buhay ng bawat isa sa atin, ay makita rin natin kung ano ang kahalagahan at aplikasyon nito sa ating buhay. May mga pagkakataon po sa buhay na dumadaan tayo sa napakabigat na pagsubok. Kanina po, narinig natin ang kapatid na Jorain sa kanyang patotoo. Hindi niya, di ba, parang sobra daw bigat ng nararanasan nila na pagsubok sa panahon ng pagkakasakit ng kanyang ina. Minsan, gusto nating baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Pero minsan, ang tugon niya sa atin ay hindi oo, kundi sundin mo ang plano ko. Ganito ang naranasan ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Alam ni Jesus na napakabigat ng kailangan niyang pagdaanan. Alam din niya na ito ang itinakda para sa kanya. Subalit, bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao, kung papaano ito hinarap ni Jesus ng mga panahong yon, ay nararapat din lamang nating maging panuntunan at inspirasyon bilang mga Kristiyano sa ating buhay ngayon.
Isang verse lang po ang pag-aaralan natin ngayong gabing ito, itong Marcos 14:36. Hahati-hatiin po natin ang bawat isang bahagi ng verse na ito. Ang verse po na ito ay isang panalangin. Tama po ba? Ito ay panalangin nino. Ito ay panalangin ng isang anak sa kanyang ama. Sino ang anak? Si Jesus sa kanyang ama, ang ating Panginoon sa langit. Ang unang bahagi po ng panalangin, tinatawag po itong a prayer of intimacy, panalangin ng pagkakalapit. Sa unang bahagi, ang sabi niya, Ama, Ama. Sa kanyang panalangin, hindi niya tinawag na Panginoon. Hindi niya tinawag na Yahweh. Kundi ipinakita ni Jesus ang kanyang malapit na relasyon sa Ama sa paggamit niyang salitang Aba. Ang Aba po ay isang Hebrew word nang ibig sabihin ay Ama o Father. Sa gitna ng nagbabantang matinding paghihirap ng ating Panginoong Jesus, lumapit siya sa kanyang Ama hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang anak na nagtitiwala. Gamitin po natin sa ating ilustrasyon sa gabing ito, yung isa pong presentation ng mga kabataan. Nung panahon ng pandemya, meron po silang video presentation noon. Ang kwento ni Adele. Simulan natin ang kwento sa isang Kristiyano. Ang kanyang pangalan, Adele. Nagsimula siyang dumaan sa isang mabigat na pagsubok. Isang pagsubok na hindi lamang ang kanyang katawan, puso at isipan ang nasubok, kundi pati na rin ang kanyang pananampalataya. Siya ay na-diagnose sa isang sakit na kinatatakutan ng marami. Cancer. Sa simula, siya ay labis na nagulat. Hindi makapaniwala. Ito raw yung tinatawag na shock and denial. Para bang hindi totoo yung narinig. Paulit-ulit na tinanong ng doktor, baka nagkamali lang po kayo ng resulta. Baka kailangan po natin pumunta sa ibang doktor, second opinion, third opinion. Kasi kaalinsabay noon, dumaluyong ang matinding takot at pangamba sa kanyang puso. Agad niyang naisip ang posibilidad ng kamatayan. Nag-alala siya para sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, at sa kanyang kinabukasan. Natatakot din siya sa mga mahihirap na gamutan na kanyang susuungin. Operasyon, chemotherapy, radiation. Sa gitna ng takot at pangamba, alam niyang iisa lamang ang kanyang malalapitan. Ang Panginoon lamang ang kanyang tanging maaasahan. Kaya't buong puso niyang idinulog ang lahat ng kanyang dinaramdam sa pamamagitan ng panalangin sa kanyang amang nasa langit. Ang ikalawang bahagi po ng panalangin ni Jesus sa ating teksto, tinatawag po natin itong a prayer of faith. Panalangin ng pananampalataya. Sabi niya, Ama, Ama, prayer of intimacy. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Kinilala ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niya, walang imposible sa kanyang Ama. Ang pananampalatayang ito ang pundasyon ng kanyang panalangin. At tayo, bilang mga Kristiyano, ito din dapat ang pundasyon ng sa atin. Ituloy po natin ang kwento ni Adele. Matapos niyang malaman ang tungkol sa kanyang karamdaman, agad siyang tumungo sa isang tahimik na silid. Doon hindi niya napigilan ang pag-agos ng napakaraming luha. Parang isang batang lumapit sa kanyang ama. Umiiyak, nagmamakaawa, subalit buo ang pagtitiwala. Batid niya ang kapangyarihan ng Diyos
at panatag siya na wagas ang pag-ibig nito sa kanya. Bagamat hindi niya lubos maunawaan kung bakit kailangang dumaan siya sa ganitong pagsubok, hirap man sa loob niyang ito ay tanggapin. Alam naman niya na kung siyang lamang mag-isa, hindi niya ito kayang tanggalin. Subalit, laging may isang tinig na bumubulong sa kanyang isip. Anak, manampalataya ka lang sa akin. Ang ikatlong bahagi ng panalangin ni Jesus, a prayer of honest struggle, panalangin ng katapatan. Ang sabi po, Ama, Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Subalit, alisin mo sana sa akin ang kopang ito. Hindi ikinubli ni Jesus ang kanyang damdamin. Siya'y tapat sa pag-amin ng kanyang paghihirap at pagnanais na maiwasan ito. Tapat na panalangin kung maaari lamang ay huwag niya nang daanan ito. Pinapakita dito sa panalangin ni Jesus na pwede nating ilapit sa Diyos ang ating tunay na saloobin. Ang maging tapat sa Kanya sa lahat ng ating nararamdaman, maging ang pagdaing ng kahirapan. Habang patuloy na pinagdaanan ni Adele ang matinding hirap at sakit ng katawan, sa kabila ng lubos na pagtitiwala sa Ama, dumarating ang mga sandaling nanghihina ang kanyang katawan, isipan at damdamin. Nakakaranas siya ng samut-saring emosyon, mga biglaang galit, malalim na kalungkutan at mga damdaming siya mismo ay hindi niya maunawaan. Madalas ay nakakaramdam siya ng lungkot, kawalan ng gana, at minsan ay matinding pag-iisa. May mga pagkakataon ding na ipapasa niya ang galit sa ibang tao, sa kanyang pamilya, sa doktor, o kahit sa mga taong tunay na nagmamalasakit at nagnanais lamang tumulong. Sa kanyang puso ay sumisibol ang tanong, bakit ako? Kailangan ko ba talagang pagdaanan ito? Subalit, ang lahat ng ito ay hindi niya kinimkim. Idinulog niya ang lahat ng kanyang daing at pag-iyak sa isang panalangin. Panginoon, maawa po kayo. Alisin niyo po ang sakit na ito sa akin. At bagamat hindi agad natupad ang kahilingan, nakatagpo siya ng kakaibang ginhawa at kapayapaan, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagbigay ng spirito ng katiwasayan at kaligayahan upang siya ay magkaroon ng lakas na magpatuloy, makalaban, at magtagumpay sa gitna ng pagsubok na pinagdaraanan. Sa kahuli-hulihan sa panalangin ni Jesus, a prayer of surrender, panalangin ng pagsuko. Ang sabi po sa verse natin, Ama, Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng panalangin ni Jesus, ang kanyang ganap na pagsuko. Dahil dito, natupad ang plano ng kaligtasan. Ang kanyang pagsunod ang nagdala ng katagumpayan at sa atin ng kaligtasan. Sa kasalukuyan, 9 na taon nang nakalipas, si Adele ay nagpapatuloy, nagtitiwala at nananampalataya. Ngayon ay unti-unti nang nauunawaan na kapag ang sagot ng Diyos sa atin ay hindi ayon sa ating kagustuhan, ang ibig sabihin ay may mas maganda siyang nakalaan para sa atin. Sa kanyang mga panalangin, bagamat mayroon pa ring patuloy na hinihiling,
ay lagi pa ring sinasabing, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos ay hindi kailanman madali. Madalas itong kaakibat ng sakit, sakripisyo, pagluha at pakikibaka. Ngunit gaya ng ipinakita ni Jesus sa hardin ng Getsemani, ang ganap na pagsuko sa Diyos ang nagbunga ng katagumpayan at ng ating kaligtasan. Sa kabila ng matinding takot at bigat na kanyang dinadala, sinabi ni Jesus, hindi ang kalooban ko kundi ang sayo. At dahil dito, natupad ang pinakadakilang plano ng Diyos para sa sanlibutan. Kung si Jesus mismo, na nagkatawang tao, ay nakapagsuko ng lahat sa kanyang Ama, bilang mga Kristiyano, kaya rin nating itong gawin sa ating sariling buhay. Bilang pagtatapos po, tayo po ay tumayo at basahin po natin ang pabaong mensahe ngayong gabi. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa lupa, kundi ang buong pusong pagsuko sa kanyang plano't layunin, kahit pa salungat ito sa ating sariling hangarin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, turuan mo po kaming magtiwala sa iyo ng buo. Tulungan mo kaming ipagkatiwala ang aming buong buhay, plano at hinaharap sa iyong kamay. Naway matutunan naming sabihin araw-araw, hindi ang kalooban ko, Ama, kundi ang sa iyo ang maghari. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakarinig po tayo ng isang tanging awit na magmumula po sa kapatid na Jeneline Dimagila, kasabay po ng paghahandog. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. You, man, the Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count
where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross, to your heart, to your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa sama-samang panalangin. Ang mga nasa tahanan po ay pwede pong sumabay sa panalangin. Ang mga ipapanalangin po natin ay makikita po natin sa ating live stream. Para naman po sa mga kababaihan, ang papanalangin po ninyo ay ang Group 1, panalangin po para sa mga may karamdaman at patuloy na kagalingan na may mga karamdaman. Para naman po sa mga kabataan, hatiin po natin sa dalawa. Ang Group 2, simula 1-2 row, panalangin niyo po ang mga gawain at paggawain po ng Tipas Unido Church. Simula po sa kay Carlo hanggang doon sa pangatlong row, ay panalangin po natin ang mga miyembro ng ating iglesia. Para naman po sa kalalakihan, ipanalangin po natin ang mga namumuno sa ating iglesia, sa ating bansa, at sa buong mundo, pati na po ang kapayapaan ng buong Pilipinas. Sige po, tayo po ay magsimula na sa ating mga panalangin.
Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong awitin ng Doxologia. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama, sa gabing ito, purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng iyong sarili upang tubusin at bigyan ng kapatawaran ang aming mga kasalanan at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa ganitong pananampalataya na ikaw ang kumuha ng aming mga kasalanan at ang sabi nga ng iyong salita ay sapat na ang ginawa mo, Panginoon, upang kami ay patuloy na magtiwala po sa iyo na anuman ang aming kalalagayan, ito'y aming panghawakan na ang kalooban mo ang masunod at hindi ang kalooban ng bawat isa po sa amin. Purihin ka, Panginoon. At sa pagkakataong ito, hayaan mo na sa aming paghiwa-hiwalay ang iyong pag-iingat, pagpapala, ang iyong provision, ang patuloy po naming maranasan, Ama. Sa pamamagitan, Ama, ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Isang magandang gabi po.